Nababahala. Hoy, nangangamba ka coffee itong si Trillanes. Ito talaga, mag-best friend talaga ito eh. Itong si Trillanes at itong si Digong. Forever best friends yan ka coffee. Nangangamba po itong si Trillanes kasi mukhang tatakbo kasi sa pagkasenador itong si Digong. At ako, kung tatanungin ninyo ka coffee, kung tatakbo yan sa pagkasenador, bagamat hindi natin siya iboboto, no, may chance pa rin siyang manalo. Malakas pa rin po. Pangatlo pa rin siya sa survey. Noong una, unang-una siya eh. And then dahil sa mga issue niya ng secession, sa pambaba niya kay PBBM, bumagsak yung rating niya, naging pangatlo siya. So meron pa rin mga boboto ng mga Duterte supporters. So kung magdidesisyon itong si Digong na tumakbo siya sa pagkasenador, eh malaki po ang chance na papasok yan sa Magic 12. So yan ngayon ang kinakatakot ni Trillanes. Kasi bukang magbabalik itong si Digong, di ba? Kasi ano din yan, immunity din yan, protection din yan. Kahit wala na siyang gawin dyan, pirma-pirma na lang siya dyan, kahit di nga siya umattend ng session dyan, di ba, mababawasan yung sahod niya. Di ba? Si Cayetano nga, di ba, puro absent buo pa rin ng sahod So anyway, ang kailangan na dyan yung titulo. Mag-hire lang yan ng mga staff, yan ang magtrabaho para sa kanya, di ba? And then minsan, attend ng session, or kahit hindi naka-coffee, ang importante dyan yung immunity. So kung tatanungin, may chance pa ba si Digong? Definitely, malaki ang chance na manalo yan sa pagka-senador. Yun natatakot dyan si Trillanes. Sabi niya, dapat daw, huwag tayo maging passive. Kung hindi, mananalo daw ulit itong si Duterte. Sabi niya, isiwalat daw po itong mga baho ni Digong para malaman ng taong bayan. Kumbaga, ang pinupunto ni Trillanes dito, we have to campaign against Duterte para hindi siya manalo sa pagka-senador. Ayan, pag best friend ito, magbanatan na sila dyan, bahala na sila dyan, huwag lang nila idamay si PBBM dyan. Trillanes rallies against Rodi Duterte's 2025 run. Let's not be passive or else panalo ulit yan, sabi po ng Trillanes dito sa balitang ito ng Politico.com. Former Senator Antonio Trillanes is warning against the possible senatorial bid of former President Duterte in the 2025 elections, which I think is highly possible. Mangyayari yan. According to Trillanes, the truth about Duterte must be disseminated to prevent his return in public office. Ayan. Dapat daw po yung mga katotohanan laban dito kay Duterte, yung mga kalokohan na pinaggagawa, allegedly, no, kung ano man po yan, dapat isiwalat yan. Ipakalat yan sa taong bayan. Yan ang gusto dito ni Trillanes. Kung hindi, mananalo. Digong might run for senator in 2025. So, we have a year to spread the truth about him to awaken his moderate supporters. And so, he'd be shunned by new voters. Ayan. In short, para hindi manalo sa pagka-senador. So, magpakalat daw po ng katotohanan dito kay Digong, sabi po ni Trillanes. Let's not be passive or else panalo ulit yan. Dagdag po niya using the hashtag ibasura si Duterte sa 2025. Ayan, may campaign na agad ito. May hashtag na ginamit si Trillanes dito. Hashtag ibasura si Duterte sa 2025. Yung kailangan magdoble kayo dito ni Trillanes kasi medyo mataas pa rin ang rating nito sa surveys. Pangatlo pa rin yan si Digong. The former senator previously accused Duterte of having ill-gotten wealth as well as abuses in his controversial war on drugs, no? Itong Oplan Tokhang. Actually, sabi nga ni Harry Roque, ang nagsampa po ng kaso dyan sa International Criminal Court ay si Trillanes. In November last year, Duterte, who ended his 6-year term in 2012, said he may run for senator or seek the country's second highest post if his daughter, Vice President Sara Duterte, gets impeached. Malabo naman ma-impeach si Sara Duterte. Malakas pa rin po ang support base nito at feeling ko naman hindi naman siya pababayaan ni PBBM. Biruin mo ha, hindi pababayaan ni PBBM si Sara Duterte kaya mahiya na lang talaga kayo kung bibirahin nyo pa ng bibirahin si PBBM sa dami ng ginawa niya, sakripisyo para kay Vice President Sara Duterte. So yun ang option niya. Pero ang pinaka-immediate dito, Senate, di ba? 2025. Kasi kung Vice President, tagal pa yan, ka-coffee. 2028 pa yan, na posibleng tumakbo siya. Pero nag-deteriorate ang health, nasisira ang kalusugan ni Digong. So mukhang malabo na ang 2028 na Vice Presidential bid niya. So pwedeng Senate yan. Medyo active pa rin ito Halos once a week ka-coffee or twice a week, meron pa po itong press conference Diyan po sa Davao. So bakit nag-iingay, di ba? Alam nyo na, pag may nag-iingay, may plano. Di ba? May planong tumakbo. Kasi kung wala ka ng planong bumalik sa politika, ilalayo ka sa mga political issues. Magpahinga na lang, di ba? Enjoy na lang ang retirement. Billionaires naman. Marami namang pera. Mag-enjoy na lang. Hotel hopping na lang yan, shopping at kung ano-ano pa. Kung wala kang balak. Pero kung every week, meron kang press conference,
mukhang may pinaplano, no? So, feeling ko naman talaga tatakbo din talaga yan. And yun ang pangamba dito ni Trillanes. Pag tumakbo yan, lulusot yan. And ako din, naniniwala ako na lulusot talaga pag tumakbo ng pagka-senador yan. But last January, the 78-year-old former leader ruled out any election plan, saying that he is already retired and tired. Yun nga, inconsistent nga ka-coffee itong si Digong. Sasabihin niya, hindi na siya tatakbo, hindi tatakbo, di ba? Consistent naman si Digong, ganyan yung characteristic to dito. So, masanay na lang talaga tayo dito ka-coffee. Pero nasa sa inyo yan, kung iboboto nyo pa siya, ang batayan lang naman dyan susuportahan niya ba ang administrasyon ng PBBM o baka makasira siya, makadagdag siya doon sa oposisyon sa Senado, di ba? Sabagay, unti lang naman ang oposisyon dyan. Tatlo lang ang oposisyon dyan sa Senado. Kung madagdag na yan ka-coffee, ayan, magiging 4 na sila dyan kasi lulusot at lulusot yan. Pero nasa taong bayan yan, kung mga loyalista po, hindi na iboboto itong si Digong, malabo na ito ka-coffee. Sabi nga, give chance to others. Diba? New bloods naman. Wag na yung, kasi naging presidente ka na, diba? At i-consider niyo rin yung kanyang kalusugan. Medyo matanda na rin po itong si Digong. Sige, sabihin natin na mahusay siya, kung mahusay, pero syempre nagde-deteriorate din ang health ang edad. Baka laging absent na rin sa mga session tulad ng ginagawa ni Cayetano, no? So, nasa sa inyo po yan ka-coffee, pero ako personally hindi ko na iboboto si Digong, no? Kasi naniniwala tayo na mas magiging effective siya kung magre-retiro na lang siya talaga. Enjoy na lang ang retirement. Kumbaga, sapat na yung pagsiservisyo niya bilang alkalde ng Davao at bilang dating presidente ng Pilipinas. So okay na yan. Enjoy niya na yung kanyang retirement, no? At ang hiling na lang din natin ulit, sana wag niya na pakialaman si PBBM. Let him lead, di ba? Bagong presidente yan 31 million Filipinos ang bumoto yan. So, you have to respect ang ating presidente ngayon. Ma'am Elizabeth Habihan, sana wag na lang tumakbo, pahinga na lang siya, enjoy na lang ang buhay. Sabi ni Ma'am Elizabeth Habihan. Correct, ma'am. Di ba? Andiyan na yung anak mo second highest position of the land, vice president na. Kung protection ang kailangan mo, feeling ko naman, hindi ka naman pababayaan ni Vice President Sara Duterte, di ba? So hayaan mo na yan. Iwas na sa iwas na sa mga political content, iwas na sa mga arguments against the administration o kung ano-ano pong mga statement. Ang problema kasi dyan, feeling ko lang din, mga feeling lang naman natin ito mga assumptions lang natin ito base sa mga nababasa natin Marami rin kasi ang dependent kay Digong. Marami mga politicians, mga gustong maging senador, gustong maging politiko, nakasandal pa rin kay Digong, 'di ba? Kung mawala si Digong, paano itong mga politiko na 'yan, 'di ba? Kumbaga nila yan backer nila yan Kapag nawala yan, paano na lang yung mga nakasandal sa kanya mga politiko na gustong magsenador? 'Di ba? Umaasa pa rin sila kay Digong kasi naniniwala pa rin sila sa Duterte powers sa Duterte votes. Kung mawala si Digong, paano na lang yung grupo nila, no? Paano sila makakakuha ng upuan diyan sa Senado? So, baka factors din yan, yung mga tao na nakapalibot kay Digong, kaya ayaw nila pakawalan nito si Digong, na sana nagre-retire na lang, pero sige pa rin. Kasi kawawa naman ang political careers ng mga ito na nakadepende lang kay Digong. Hindi ko alam, obserbasyon ko lang yan ka-coffee, ewan ko kung napapansin nyo rin yan, marami pa rin pong mga politiko na tumakbo na sa pagkasenador na nalaglag noong 2022, nakadikit ngayon. 'Di ba? Kay Digong kasi hoping sila naman nanalo kasi parang nagiging ito yung nagiging opposition ngayon number 1 opposition itong grupo ni Digong. Hindi na liberal kasi burado na ang liberal as of the moment burado na yan. So ang opposition ngayon grupo ni Senator Amy at number 1 grupo ni Digong. 3 to 6 months ubos ang Luzon, sabi ni Christy. Bakit kaya? Emily Valdez Galano, take note mga Marcos loyalist, wag na natin iboto ang mga pro-China, lalong-lalo na ang mga Duterte. Siyempre, isang konsiderasyon yan kasi dahil grabe ang ginawa sa atin ng China, no? Matindi talaga itong taon at nakaraang taon ka-coffee, grabe yung pambubuli na ginawa sa atin. So, tingnan natin itong mga senatorial candidates na yan. Kung pro-China yan, wag na, di ba? Kung si Dugong kay Laila at Lenny na ako, sabi ni Celsa Passion, no? Garrett Voet, no? Pag bumalik yung politiko, ang dami na namang patay, ay delikado yan, sabi ni Garrett. Unless hindi siya magiging PNP chief ka-coffee, no? At malabo naman, definitely hindi naman ka-coffee. No? So, nakatungkod na, tatakbo pa, sabi ni Gardo sa posible ka-coffee, no? Entrepman, mananalo pa rin yan kasi madami pa rin BO-BO na botante dito sa Pilipinas or even overseas, tamang pambobola lang, hindi, finish na. Totoo yung obserbasyon mo dito, Entrepman, mananalo pa rin yan kung tumakbo ka.
Number 3 pa rin sa survey. Ako naniniwala ko sa survey eh. Number 3 pa rin siya. Good evening sa iyo, Marie Olidan, kay Edith Domino. Hello sa inyo, ma'am. Tama, walang boboto sa mga Duterte. Kay Pres Thomas Morales, wag po tayong maniwala dyan kay Digong. Di dapat pagkatiwalaan. So medyo, syempre, kalma lang din ka-coffee sa ng mga pinagsasasabi nila, no? Hindi mo, definitely, ang core ni PBBM, hindi agad basta-basta maniniwala yan. Kasi, kumbaga may historic data na yan ng pagiging inconsistent. So, kung ano sabihin lang, paniniwalaan. Definitely, hindi ganyan ang mindset ng presidente. Marisa Turno, happy viewing sa inyo. Kay ako'y Cagayano, baka Congress yan para maging Prime Minister kapag maupo si Sara, tatakbo tapos si Bastes sa Senado sa 2025. Ako'y Cagayano. Senator ka-coffee. Yan ang hinabulo nila dyan. Yung mga ka-coffee natin at sa Facebook, kay Sol Centillas, hello sa inyo. Kay Rolando Barcelon at kay Mamlita Galieta, hello sa inyo ka-coffee. Baka nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, pasuyin na lang ka-coffee. Pa-click lang po ng follow or like sa Facebook. Pag nasa YouTube kayo, click lang po ang subscribe. Yan, marami pa pong hindi naka-like sa atin. Ayan, pasuyin na lang ka-coffee. Pa-like naman tong video na yan. Ayan, nagpa-500 na tayo. Maraming salamat po sa 500 viewers na nakikinig po sa ating ngayon. Sige, kuha na ng kape, tsa, gatas, ano man po yan, mga kagigising lang, kape na po kayo, and let's move on sa ating next topic.